Hello mga B! Sa libingan kami dinala ng aming tour guide. Here's the second part of our Sagad sa Ganda, Sagada Adventure. Thanks to Set Go Tours, naging super easy breezy ang pagplano namin ng aming itinerary. Nag-walk-in lang kami sa office nila para magpa-schedule ng mga activities na swak sa aming appetite for adventure at level of physical fitness. Para makarami kami ng gala, nag-set na agad kami ng town tour after lunch. Hello mga B! Room tour tayo ngayon. Nung nasettle na namin yung plano, pumunta na kami sa aming tutuluyan for the day. Tapig sa pressure na. Pangalan ka na. You're doing the most. Pimotok. Video man na di beauty derm kasi mo ang kasama. Mabalingan na mega. Sumasabog sa coverage ang beauty derm. Botoderm. Tayon. Grigo Ibren. Apay niya oras si call time tayo. Mangalo ko mo. Umalis din kami agad matapos magayos at mag-iwan ng gamit. Tour around town ang schedule namin today kaya kailangan mag-sunblock. I cannot stress how important it is na mag-sunblock tayo habang nakabilad sa araw. Maganda sa kutis at hiyang ako sa sunblock na to. Yun nga lang at naparami ako ng lagay. Nakipagkita si Kuya Johnny of Set Go Tours sa may labasan. Siya ang magsisilbing guide namin habang nililibot ang hidden gems ng Sagada. First stop namin dito sa iconic na St. Mary the Virgin Church. Napaka-peaceful ng paligid. Tahimik at kalmado ang buong lugar. At sobrang nakaka-relax at nakakapawi ng pagod. We offered a few moments of silence to thank God for bringing us here safely and for giving us the opportunity to see and explore the world. Sunod ay in-usher na kami ni Kuya Johnny papunta sa next stop. Kung balak nyo ding pumasyal dito sa Sagada, kailangan nyong magbaon ng maraming tubig at maraming pasensya kasi katakot-takot na lakaran at akyatan ang inyong gagawin. Nagbayad kami ng 10 pesos access fee para makapasok sa Cemetery of Calvary Hill. Nung una, medyo na-weirduhan ako kung bakit kasama sa aming tour ang sementeryo. But by listening to Sir Johnny's explanation, na-realize ko na deeply rooted sa kultura ng Sagada ang pagpapahalaga at pagbibigay respeto nila sa mga yumao. Dito, their dearly departed are never forgotten. Dinaanan din namin sa aming tour itong mga nagtatangkarang pine trees. Habang naglalakad, feel kong isa ako sa mga cast ng House of the Dragons. At any moment ay susunduin na ako ng aking dragon. Naijot Mazis Vermitus. Sobrang Instagrammable lahat ng sulok ng Sagada, lalo kung mahilig ka sa nature. Alam na alam din ni Sir Johnny kung saan maganda mag-picture. Siya na din mismo ang nagdidirect sa mga poses namin. Walang katapusang lakaran ang aming ginawa, pero hindi nakakapagod kasi presko ang hangin at hindi nakaka-overheat sa init. Binisita din namin ang Eco Valley, pero bawal na raw ang pagsigaw dito. Gusto ko sanang subukan kung talagang may eco, pero mas nanaig yung respeto ko sa mga lokal at sa kanilang tradisyon over my curiosity. Sabi ni Sir Johnny, sumisigaw lang sila dito tuwing may ililibing na yumao to announce sa mga kindred spirits ng lambak na may bagong kaluluwa na papasok sa kanilang mundo at para i-welcome nila ito. Going deeper and deeper into the woods, itinuro sa amin ng aming guide ang daan papunta sa kuweba kung saan tumambad sa amin ang mga kabaong na may mga buto at kalansay. According sa aming guide, tradisyon ng mga kankanai from Sagada na ilagay ang mga labi ng mga namayapa sa loob ng kuweba so that the spirits of the dead can roam around and continue to protect the living. Sinigurado namin to be respectful sa sacred ground na ito so as not to disturb the peace. May na-meet nga dito si John na dog na sobrang amo. Gusto na yata niyang sumama sa amin. A few thousand steps more ay narating na namin ang main attraction ng aming tour. Hindi kompleto ang Sagada trip kung hindi mo makikita ang famous hanging coffins. Nakakabilib ang kultura nila dito kung saan sinasabit nila yung mga kabaong hindi lang para maiwasan ang pag-dig up ng mga wild animals sa mga labi, kundi rin para mabilis ang pag-akyat ng mga kaluluwa papuntang langit. Nagtataka kami kung paano nila naikabit yung mga coffins on the face of the mountains. It's both eerie and fascinating to witness up close. Pero higit sa lahat, mas na-amaze kami kung paano nila na-preserve ang kanilang kultura at tradisyon. Dito di bakasyon nga kaya tanyo niya mga friends. Di mabambanog tayo, gastos tayo, mapuypuyatan tayo, agpipitak tayo, mapanji kasi singetan. Madaduma kaya't kay nga suktan nga friends ko. Apak you. Sa next video, i-explore natin ang madilim na kuweba. Abangan, yun lang.